Good afternoon, everybody. My name is Pastor Lloyd David from True Life Ministry. Managing our mindset. Ang isip ay dapat minamanage, atin pong itong asikasuhin, ayusin ang ating iniisip. Dahil kung ano ang ating iniisip, yan ang ating ginagawa. At kung ano ang ating ginagawa, yan ang magdadala sa atin sa ating kinabukasan, whether it is success or it will become fail. In Proverbs chapter 4 verse 23 it says, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Ang lahat ng issues sa ating buhay, kaligayahan, kabiguan, iyan po ay nanggagaling sa ating iniisip. And I ask our Lord right now na samahan tayo sa hapong ito sa ating pag-share na kanyang salita sa ating pong afternoon live worship. Satan will always bring a thought to destroy you. Number one, makikita po natin yan, na ang nais po ni Satanas na gawin sa ating buhay ay dalhan tayo at ilagay sa ating isip ang mga bagay na makawawasak sa iyo, sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating kinabukasan, sa ating ministry, sa ating trabaho. Listen, Satan cannot take away anything that God has given you. So our adversary, the devil, will try to affect our thinking with negative thoughts of doubt and fear. And worry, our hearts will impatient fits of worry. The heart is the seat of our emotions and cognitive understanding. It is the center of our belief systems and where faith dwells. Lahat po ng mga magagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos ay hindi na po yan makukuha ng Panginoon. Ngunit, lahat ng bagay gagawin ng ating kaaway ni Satanas upang maapektuhan po ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga bagay, ang fruit of the Holy Spirit, the love, joy, peace, patience, and many more. The devil will try to affect our thinking with negative thought. Yan na lang po ang magagawa sa atin ng kaaway. Try to put a negative thinking in our life. Kasi lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin, nagsisimula po sa ating isip. Kaya Satan don't care about what we are saying. Satan don't care about what we are doing. Satan is more concerned about what we are thinking. Sabi po sa isang word, the idle mind is Satan's workspace. Ang isip po na walang laman ay yan po ay paglalaruan ni Satanas. Yan po ang workspace. Diyan po nagtatrabaho ang ating kaaway. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 10, "For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Tayo po ay naligtas dahil sa ating pananalig sa Diyos. For with the heart man believe unto righteousness. Tayo po ay naniniwala at tayo po ay nagiging righteous dahil sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Sabi po nga sa Proverbs chapter 15 verse 13, it says, "A merry heart maketh a cheerful countenance." Kapag ang ating pong puso ay maligaya, makikita po yan sa ating mukha. Oh, talaga naman. So, manalamin nga tayo kung it is kung ang countenance natin ay talagang maligaya tayo. Kung talagang ang puso natin ay masaya, makikita mo yan. Kaya nga mayroong nagsasabi na pagkatapos mong magalit, tumingin ka agad sa salamin at makikita mo ang itsura mo at siguro ikaw ay mag-smile sa iyong nakikita about yourself. Sabi nga, "But sorrow of the heart is the spirit broken." Kapag wasak po ang ating puso, kapag tayo po ay nanlulupaypay, kapag ang ating puso ay nalulungkot, ang ating espiritu ay wasak.
Our testimony depends upon the conditions of our heart. Tanda natin, our testimony depends upon the condition of our heart. David's testimony informs us of the importance of believing you can win against impossible odds. Better testimony reveals the importance of thinking we can do impossible things. Everyday life, happiness or sorrow, and a countenance to where we are determined in a person's heart. So lahat po nagmumula sa ating puso. What we have heard and seen determines our countenance. Yan po, kung ano po ang ating naririnig, kung ano po ang ating nakikita, magre-reflect po yan sa ating mukha. Either it is happiness, either it is sorrow, galit, ano pa, mga hindi magagandang bagay na ating nakikita, yan po ay makaapekto sa ating pagmumukha. Kung ikaw ay nakakita ng isang bagay na nakakatuwa, yung mukha mo, it's look like nakakatuwa rin. Pero kapag ikaw ay nakakita ng mga bagay na nakakatakot, ang mukha natin siguro ay magiging matatakutin. We are all here since determines our countenance. So, be careful our eyes what we see, and be careful letter ears what we hear. Dahil yan po ang mga bagay na magre-reflect sa ating buhay. The entry points of our eyes and our ears. Tandaan po natin, ang entry point po sa ating buhay ay ating mata at ang ating tainga. Kaya ingatan po natin yan. It is whether good or bad, the entry point po is our ears and our eyes. Kasi kung ano po ang ating nakikita, direct po yan sa ating brain, and then our brain will make judgment. And also our ears, kung ano ang nakikita natin, diretso po yan sa ating brain. At yan po ay magre-reflect, either it is good or bad, either it is happiness or sorrow, it will affect our life. So, ngayon, makikita po natin sa ating sitwasyon ngayon, the keyword, the entry points. Even po sa ating every barangay, every municipality, even sa ating province, sa problema po natin ngayon, sa COVID. So, ang una pong binabantayan ng ating gobyerno is our entry point. Na para huwag nang makapasok ang virus, dapat i-minimize nila ang mga makakapasok sa ating lugar. Kapag po tayo pumunta sa Kalibo, we need tawag na travel pass. Bakit po? Kasi kailangan nilang i-determine at maiwasan agad ang pag-spread ng virus sa pamamagitan ng pag-check about entry point. Kasi kapag nakapasok na yan sa ating buhay, wala na tayong makagawa, nakapasok na yan eh. Halimbawa, sa ating buhay, sa ating problema, sa mga nangyayari sa ating buhay ngayon. So, let's check our entry points. Yung ating mata, yung ating iniisip. Kasi kapag nakapasok na yan sa ating utak, dyan na po magmumula ang tinatawag na laban. No? Kasi, yung ating utak kasi merong tinatawag na labanan yan. It is whether good or bad. Sabi nga ni Paul na gusto kong bumait pero di ko magawa. May mga bagay na gusto siyang gawin pero hindi niya ginagawa. At may mga bagay na ipinagbabawal sa kanya pero ginagawa niya. Kaya po mayroong tinatawag tayong mental fatigue. Bakit? Kasi sabi mo, pagod na ako sa aking kakaisip. Bakit? Kasi sa ating utak mayroon pong battle. That's why sometimes we are experiencing mental fatigue. The entry points of our eyes and our ears, what we see and hear will determine how you feel and think. Remember, kung ano ang ating nakikita, kung ano ang ating naririnig, it will determine how you feel and think. And may I tell you that there is a contagion about feelings and attitude. Yan po, contagious po siya.
Kasi kung ano ang ating makikita, dire-diretso na yan, magkahawa-hawa na yan. Contagion. Kung ano ang feeling mo, yan po ang ating magiging attitude. Kung feeling mo takot ka, ang magagawa ang ating kinikilos ay takot. Kasi kung anong iniisip mo, nakikita mo sa ating buhay, magiging contagious na yan. No? Katulad yan ng mga emotion. Sometimes, pag nakakita ka ng taong naiiyak, nakakaiyak din. Kasi feelings are more contagious. The children of Israel were given a great possession, a promised land of blessed fruitfulness, but there were giants in the land of promise. And they were prevented from going in when they first approached the border at Kadesh and in the plain of Paran. Moses sent spies into spy out of land, and when they heard the report, their thoughts were thoughts of fear and doubt. But Caleb, the man of faith and optimism, admonished the people to be strong and go it and take the land. Makikita po natin sa story po, when they conquer the promised land, una-una pong ginawa ni Moses, nagpadala po siya ng mga espiya. 12 spies. Bawat tribo mayroong espiya. So dahil sa nakita nila, maganda ang mga bagay, ang prutas, no? Very fruitful. No? Sabi nga, masagana ang ani nila, ang buhay nila. Ngunit isa ang nakikita nila, ang mga tao doon, malalaki. Giant. Kasi mga lahi sila ni anak. Mga Anakites. Katulad ni Goliath. So dahil sa nakita nila, ano ang nadarama nila? Sila po ay nagkakaroon ng takot. Ang 10 pong mga spies nagkaroon ng takot. In Numbers chapter 13 verse 30 to 33, and Caleb still the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." But the men that went up with him said, "We be not able to go up against the people, for they are stronger than we." Sabi po yan ng mga kasamahan ni Caleb, "For they are stronger than we." Sila po ay malalakas hindi tulad natin na tayo po ay mahihina. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, "The land thou which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw it are men of the great stature. And there we saw the giants," sabi ko nga kanina, "the son of Anak, which come of the giant, and we were on our own sides as a grasshopper, and so we were in their sight." Ang pagtingin po namin sa kanila, sila po ay mga giant, at ang tingin po ng mga Anakites sa mga Israelita ay parang mga grasshopper. You see, faith is our immune system against thoughts of defeatism and fear. Tandaan po natin, natutuwa po ang Diyos sa may pananampalataya. Faith is our immune system. Katulad po sa ating buhay, we need immune system to fight the virus, to fight the bacteria, to fight the sickness. But in our spiritual life, we need faith. Yan po ang nagpapalakas sa atin, sa ating buhay. Tayo po ay makakaroon ng masiglang spiritual life kapag tayo po ay merong faith. God had given them a strong word of commitment, telling them that He Himself would not only go with them, but also fight with them and save them. Sabi ng Panginoon, would not only go with them, hindi lang sasamahan sila. Sabi nga, sila po, ang Panginoon po ay kasama sa kanilang pakikipag-away. At ang sabi ng Panginoon, and save them. Kapag sa oras po ng problema, God will save them. Sa buhay natin ngayon,
Sabi nga ng Panginoon, if you have faith, na God will go with you. God will fight with you. And God will save you kapag oras na ng kagipitan. Sabi po, kailan po nangyayari ang milagro sa ating buhay? Ang sagot po, nangyayari po ang miracle o ang milagro sa ating buhay kapag wala na tayong magagawa. Kapag wala ang ating lakas, ang ating physical na lakas ay nawala na, then God will overtake it. Lalong-lalo na kapag may pananampalataya ka. Diyan makikita mo ang tinatawag na miracle. Yung hindi mo na kaya. Yung surrender ka na. Wala ka na magagawa. Diyan magkakaroon ka ng tinatawag na miracle. Ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang magsisave sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Number 2, God will always bring us thought to deliver you. In Psalms chapter 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoice. And with my song I will praise Him. Tandaan natin, the Lord is your strength. Hindi lang kalakasan. Ang Diyos pa ang ating sanggalang. My heart trusted in Him. Dapat po tayong maniwala, pagkatiwalaan ang ating Diyos. At sabi nga, ang Diyos ang ating katulong. Therefore, my heart greatly rejoice. Dahil po katulong natin ang Diyos po ang ating lakas, ang ating sandigan. Sabi po ni David, my heart greatly rejoice. And with my song, I will praise Him. Dahil sa kabutihan ng Diyos, I will rejoice and I will praise Him. Listen to what God tell them in Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4. When thou goest out of the battle against thine enemy and seest horses and chariots and the people more than thou, be not afraid of them, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt, and I shall be when you are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people, and shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint, fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them. For the Lord your God is He that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you. And the officers shall speak further unto the people, and they shall say, What man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brethren hurt faint as well as his heart. Sa Tagalog po, para madali po nating maunawaan at madali ko ring maunawaan, sabi dito sa Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy chapter 20 verses 1 to 4. Ang sabi po dito, sa Tagalog tayo, kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas marami ang mga kabayo, karwahe at sundalo ng inyong kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna ang pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, makinig kayo o mamamayan ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon ng inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo at pagtatagumpayin niya kayo. In verse 4 sabi niya, sapagkat ang iyong Diyos ay sasama sa inyo, makikipaglaban
siya para sa inyo at pagtatagumpayin kayo. Ganon din ang mensahe ng Panginoon sa atin. Sabi niya, sasamahan tayo ng Diyos, makikipaglaban kasama natin ang Diyos. Anumang klaseng problema. Problema sa ating isip, problema sa ating pamilya, problema sa ating trabaho, problema financially, problema sa ating health, problema sa ating pamilya, problema sa kapatid, problema sa barangay, problema, kahit anong problema, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoong inyong Diyos ay sasama sa iyo, makikipaglaban siya para sa iyo, laban sa iyong mga kaaway. At ang sabi niya, pagtatagumpayin niya kayo. Hindi tayo ipinapadala ng Panginoon sa isang laban na hindi tayo magtatagumpay. Lahat po ng mga laban na ating pong na-encounter sa ating buhay, yan po ay pinapahintulutan ng Panginoon upang tayo po ay magtatagumpay. Hindi po tayo ipapadala ng Diyos sa isang giyera kung alam niyang tayo po ay matatalo. Again, it was not the giants that prevented them from going in, but their thoughts. Makikita natin, hindi ang giants ang dahilan kung bakit sila natatakot pumasok sa promised land. Ang dahilan po ay ang kanilang iniisip. They were never a conversation with the giants about who is greater. Hindi po nila nakausap ang mga giants, ang kanilang mga kaaway. No, it was that they thought. Kasi sa isip lang nila. Alam naman natin, we are advanced kung mag-isip. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, yun nga, iniisip na natin. Ang hindi lang maganda dyan, kung ang bagay na iniisip natin ay bagay na makapagbibigay sa atin ng hindi maganda sa ating buhay. Lalong-lalo na yung mga negative thought. No, it was that they thought because of what they heard. At yun din ang kanilang naririnig na malalaki daw. It is possible to be stopped by giants not because they are bigger and stronger, but because of your thought. Minsan kasi sa laban pa lang, sa ating iniisip pa lang, talo na tayo. How much more kung andyan na? Kaya ang ating bigyan ng pansin ngayon yung ating iniisip. Paano? Dapat palakasin natin ang iniisip. Paano? Dahil sa ating nakikita, sa ating naririnig. So be careful kung ano ang ating nakikita. Ang ating naririnig, dapat unahan agad natin ng salita ng Diyos, unahan agad natin ng mga preaching na makapaglalakas sa atin at i-feed po natin ang ating utak ng salita ng Diyos, ng mga promise ng Panginoon. Like, nasasamahan tayo, magtatagumpay tayo, kasama natin ng Diyos. The devil always attack your immune system or your faith. Tanda natin, ang una pong inaatake ni Satanas ay ang ating immune system. Katulad din sa ating buhay, sa ating katawan. Yung inaatake po ng germs ay ang ating katawan. Pag magkaroon po tayo ng bakterya, kaya tayo nagkakasakit. Kapag nagkaroon po tayo ng virus, kaya po tayo nagkakasakit. Yan po ang atake sa ating katawan. Pero atake po sa ating buhay, sa ating spiritual na buhay, ay ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay, ay ang naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Minsan, sasabi, mag-udyok sa iyo ang kaaway, sabi, huwag kang maniwala dyan. Huwag kang maniwala dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, maniwala ka. Maniwala ka. Believe, 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 believe. Ang sabi naman ng kaaway, kaya mo ba? Hindi mo kaya yan. Ngunit, sabi mo, the attack of the devil is our faith, our immune system. Kaya sa ating buhay ngayon, sa ating nangyayari sa ating buhay ngayon, sa ating sitwasyon, we need to boost our immune system para hindi po tayo agad-agad madadapuan ng virus. At kapag dumapo po ang virus sa atin, kayang-kaya yan ng ating body, ng ating immune system. Kaya kailangan laging mag-vitamins, good sleep, exercise. That's also through your faith, laging mag-pray, magbasa ng Bible, mag-fellowship, makinig ng mga salita ng Diyos.
Sabi nga, what you believe determines who you are. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ka. For as a man thinks of his heart, so he is. Kung ano iniisip mo, yan ka. Sabi nga, it is a joke. Sometimes nga, gender is not here. Gender is here. Down. Ang kasirian po ay hindi sa utak. Ang kasirian po ay sa ibaba. So, he constantly blabs in your ear. Sabi nga, mag-blah blah 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 siya sa iyong tainga. Anong ginagawa mo? And focuses the eyes of your imagination upon vain and false image and feeds your thoughts. Ano ang iniisip mo? Ang pinariringgan mo. Tapos mag-i-imagine ka ng mga bagay na hindi totoo. Tapos papasok yan sa utak mo. At saka maaapektuhan yan. And then, ano mangyayari sa'yo? Manghihina ka. Kasi nawala na. Hinang-hina na yung faith mo. And he is relentless in his quest through sounds and sights to disarm you. So, be careful about the sounds and the sights. Dalawa, sound and sights. Yung ating narinig, ang ating nakikita. Double is, be careful of the sounds and the sights. Bring miserably and unbearable sorrow, anger, utter prostration upon you, and in the end, make you feel you worn down and you don't know what you believe. Darating ang oras dahil sa iniisip mo, dahil sa nangyayari, nakikita natin sa ating paligid, lockdown, quarantine, hindi tayo makalabas, walang trabaho, walang pasok, saan tayo kukuha ng ating panggastos? So sa ating inisip, may bayaran pa tayo, may utang pa tayong dapat bayaran. Diyan papasok ang mga maling iniisip. It brings miserable, unbearable sorrow. Ikaw malulungkot, minsan ikaw magagalit, ikaw mapuprostrate. Bakit ba nangyari sa atin ito? And in the end, you will feel so worn down. Ikaw po ay magkaroon ng walang lakas. At the time, you are tempted to walk away from what God wants you to go in. At dahil hinang-hina ka na, dahil sa iyong iniisip, diyan ka na umpisang lalakad, papalayo sa Panginoon. You will always have contradiction. Kung ano man ang sinasabi sa atin ng Panginoon, nagkokontradict ka, meron kang rason. Kung ano ang sinasabi sa iyo ng pastor mo, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, you will always have a reason not to believe. Why? Because of your lack of faith. There will always be at least two thoughts that are vying in your mind. Mayroong mga bagay, may dalawang bagay na nangyayari sa loob ng iyong utak. It is good or bad. Kung sinasabi nga, in or out or yes or no, you see, truth is all of us caught between two thoughts. Tinatawag na, nagdadalawang isip ka na. Diyan na papasok sa iyo ang mga bagay. Dahil dalawa na ang isip mo, imbis dapat isa lang ang isip mo. Yung isip para sa Panginoon. Dahil kapag mayroon kang choice, may problema ka na dahil may choice ka eh. Okay lang kung malakas ka spiritually at kasi ang pipiliin mo ang Panginoon. Paano kung mahina ka? Paano kung walang mag-a-advise sa'yo? Paano kung wala kang tatanungan? So, anong gagawin mo? Ang problema dyan, baka you will take the wrong advice. Kasi mayroon kang contradiction dahil ang utak natin ay mahina na. So yes, while I'm preaching this message, I'm caught between two thoughts. In my mind, I'm wondering while I preach, are they getting this? Yan nga. Yung pinipreach ko ngayon, are you getting this? That's what the battle we all fight. Kung naiintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Fact is, before we develop a feeling, we first have a thought. Yung una-unang katotohanan, number one fact is, before we develop a feeling, bago tayo magkakaroon ng feeling, una-una, we first have a thought. Bago ka magkaroon ng feeling,
Dahil yan sa iniisip mo. Dahil iniisip mo na happy ka, kaya happy ka. Iniisip mo na boring, kaya boring. Nasasaktan ka. In the same way, you develop a sickness, there has no be a contact or an influence that result of being. Minsan kasi ang isip na isa isip, o sabi, mahina ako, may sakit ako. Sa totoo lang, wala lamang sakit, sa isip lang. In Psalms chapter 73 verse 16, sabi nga sa Awit chapter 73, Awit chapter 73 verse 16. Okay. Awit, Psalms chapter 73 verse 16. Sabi dito, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. When I thought to know this, it was too painful for me. May mga bagay na minsan atin pong inaalala, iniisip, we understand. Kung atin pong maintindihan ang mga nangyayari, minsan po tayo po ay nasasaktan. It troubled me deeply. Kaya minsan yung mga bagay, huwag mo nang intindihin. Huwag mo nang alalahanin. Kasi kapag alalahanin mo, inaalala mo, kapag iniisip mo, tandaan mo, masasaktan ka lang. Kaya yung mga bagay na feeling mo masasaktan ka, huwag mo nang isipin pa. Sabi nga, yung ship, lalo lang yang babaho kapag yun pong itouch mo yung ship. Ibig sabihin yung mga bagay na mabaho, wag mo nang hawakan pa kasi kapag hawakan mo yung bago, lalo lang yung babaho. Kaya yung mga bad memories, let it go. And then have a good memories. It hurts to think that God carried us as far as our thinking would allow. Tandaan mo, ang ating isip po ay walang hangganan. Kaya masakit isipin na kahit anong bagay ang ating iniisip ay wala pong makahahadlang diyan. Kahit ang isip mo pumunta ka sa Mars, sa Jupiter, walang makahahadlang diyan. It's painful to realize that if we could have changed our mindset, that God would have carried us farther. Minsan kasi sana nga mayroong limitado ang ating iniisip. Sana nga control ng Diyos ang ating iniisip. Pero kaya nga mayroong nagsasabi dapat we manage our mind. Because we have free will. These children of Israel were torn away and wandered in the desert wilderness for 40 years. Not because of God would not fight with them, not because God would not provide them, but because of what they thought. 40 years na balik-balik, paikot-ikot ang mga Israelita. Nakikita mo natin that God provide for them. Provide their things, their food, lahat-lahat. Binigay ng Diyos ang lahat. Even sa mga digmaan, God is with them. Bakit sila umabot ng 40 years? Because of what they thought. Dahil sa kanilang iniisip. Kaya be careful sa ating iniisip. Baka tayo palibot-libot, paulit-ulit sa ating buhay, walang nangyayari. Baka yan sa ating iniisip. Bakit hindi po tayo nag-aasenso? Bakit palaging walang pera? Palaging luhaan? Palaging niloloko? Palaging lugi? Baka sa ating iniisip. We are where we are on our spiritual journey because of what we think and feel. Tayo po ay malakas spiritually because of what we think. God is as big as we believe Him to be. God can do all we can perceive exceedingly abundantly above all that we are able to think or ask. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, Ephesians
chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Now, unto him that it is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him the glory of the church and Christ throughout all generations, forever and ever. Amen. In Tagalog, sabi po sa 3:20, purihin natin ang Diyos sa Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. God will work in us exceedingly. Kung ano ang iniisip mo, mas sobra pa dyan. Kung anong blessings ang iniisip, mas sobra pa dyan yung ibibigay ng Panginoon sa iyo. Because of your faith. Our thoughts are open to the eyes of God. Yung ating iniisip po, nakikita po yan ng Panginoon. Tandaan natin. Kung ano ang ating iniisip, nakikita po yan ng Panginoon. Sabi nga sa Job chapter 44 verse 2, I know that thou canst do everything and no thought can be withholding from thee. Sabi ni Job, walang isip na hindi lingid sa Panginoon. Lahat po ay lantad. Kaya be careful. Be careful. Sometimes tayo po ay nagkakasala. Wala tayong nagagawang kasalanan sa ating ginagawa. Minsan, parati po tayong nagkakasala sa ating iniisip. Our thoughts can be brought under submission of Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought of the obedience of God. In Tagalog, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 10 verse 5. Sabi po dito, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniniwala sa mga turo ng Panginoon. Yan. Ang salita ng Diyos, ang ating kapangyarihan at ating armas panlaban sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Our thoughts can be brought under submission to Christ. If we repent, our evil thoughts can be forgiven. Sabi nga sa Acts chapter 8 verse 22, repent therefore in this wickedness and pray God, if perhaps your thoughts, thine heart may be forgiven. Kaya pala, kahit ang ating iniisip, kailangan nating hingan ng pagpatawad, ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kasi, di ba, marami tayong iniisip, hindi nga tayo gumagawa ng mga wickedness. Pero, sometimes nakakaisip tayo ng mga hindi maganda. Nagkaroon tayo ng kasalanan sa ating isip. Through imagination. So, kailangan din nating hingan ng kapatawaran. According sa Acts chapter 8 verse 22, our thought life is to mature and develop as we grow. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was child, I spoke as a child. I understand as a child. I thought as a child. But when I become man, I put away childish things. Ang ating iniisip, it will become matured. Tandaan po na, nagde-develop po yan ang ating iniisip. Nung bata pa tayo, we thought about childish. No, nung bata pa tayo, ang iniisip na lang natin is about maglaro. Yung gusto natin, kumain, maglaro. Ngayong matanda na tayo, ano ang iniisip natin? Maghanap buhay, humanap ng pera para may ibigay sa pamilya. Kasi meron ng tinatawag na responsibility. So dapat kung tayo po ay matured na sa Panginoon, dapat tayo mag-isip as matured also. Minsan kasi may mga matagal na sa pananampalataya sa Panginoon, kuno, pero ang iniisip mababaw pa rin.
yung parang ulian nila. Yung matanda na pero isip bata. Meron namang bata pa pero pag magsalita parang matanda na. Sana ganun tayo. But ang ating pinag-uusapan ngayon, meron pong kasing tatawag na maturity. Habang lalo tayong tumatagal, ay lalo tayong nagmamature. Kaya paano po mag-mature? Of course, sumama ka sa mga mature na tao. Huwag sa mga bata. Kasi yung mga bata, walang ang pinag-uusapan nila mga buhay bata. Puro pang bata. Pero kapag ang kasama mo mga mature, yung sinasalita nila puro mature. So, kapag kasama mo sila, so mag-iisip ka, puro mature din. Magiging kagaya ka kanila. You don't have to worry about the future. Sabi nga, sa ating inisip, don't worry about the future. Misa kasi inisip natin ang kinabukasan. Sino ang mapapangasawa ko? Ano? Saan? Ano ang future ko? According nga sa Matthew chapter 6 verse 34, take therefore no thoughts for the morrow. For the morrow, wag nating isipin ang bukas. For the tomorrow shall take thoughts for the things itself. Hayaan na natin ang bukas. Kasi ang buhay natin ngayon ang lakas na ibinigay sa atin ng Diyos ay para lang sa ngayon. Hayaan natin ang bukas. Bukas din bibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Sufficient unto today is the evil thereof. Minsan, we are overthinking. Yung hindi pa nangyayari, ay iniisip na natin. Yung tawag na overthinking. One at a time lang. Isang araw, yun lang yung problema natin. Minsan kasi, yung bukas, hindi pa nga nangyayari, iniisip na natin. Ngayon pa lang, namumroblema na tayo, pinoproblema na natin ang ating bukas. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 34, take therefore no thought about tomorrow. Matthew chapter 6 verse 34. Matthew chapter 6 verse 34. So, sabi mo, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Yung problema bukas, hayaan mo ng bukas yun. Yung problema ngayon, yan lang muna ang atupagin natin. Kasi kapag dagdagan natin, ang lakas na ibinigay sa atin ng Panginoon ay para lang sa ngayon. May mga bagay, siyempre, yung mga bagay, yung mga problema ay may hangganan yan. Kung ano ang lakas na ibinigay sa iyo, dapat yan lang yung gagamitin mo. Ubos-ubos kasi paano pag wala ka ng lakas para bukas? Ngayon pa lang talo ka na. Kaya sabi nga, huwag mo nang isipin ng kinabukasan, huwag kang mag-isip ng masama para sa kinabukasan. Magtiwala sa Panginoon. If we have the Holy Spirit, we need not to be premeditated. Sabi nga sa Mark chapter 3 verse 11. Mark chapter 3. Mark chapter 3 verse 11. 13 pala. To 11. 13 to 11. Kapag dinakip kayo at iniharap sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta sabihin ninyo ang ipinasasabi ng banal na Espiritu sa oras na yun sapagkat hindi kayo magsasalita kundi sa banal na Espiritu sa pamamagitan ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung ano man sasabihin nyo, ano man ang rason nyo para bukas ang ating Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon ang kasama natin. Hayaan po natin na siya ang magsalita sa pamamagitan natin. Kaya huwag masyadong mag-isip. Huwag masyadong premeditate. Dahil kasama natin ang Holy Spirit. Yan lang ang masaya sa ating buhay Kristiyano. Because we have God, we have the Holy Spirit, we have the brothers and sisters sa ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kapatid. Kapag nanghihina ka, may problema ka. Kaya kung ikaw ay malungkot, sabi nga, pag malungkot ka, anong gagawin mo? Maghanap ng kaibigan. No? Sometimes kasi lumabas and then makipag-usap sa tao, sa mga friends mo. Minsan kasi we are building walls instead of bridges.
Dapat kasi hindi tayo naglalagay ng mga wall, dingding. Dapat kasi tulay yung ating gagawin para sa mga tao. Madali po tayong makaabot. So ang lesson na ito ay about mindset. Faith. God is pleased if you have faith. Kasi sabi nga, hindi tayo manghihina, hindi tayo panghihinaan kung malakas ang ating pananampalataya dahil yan ang immune system. Katulad yan sa ating katawan. Kapag malakas ang ating immune system, hindi po tayo basta-basta magagapi ng sakit at ng kaaway. Kaya ngayon mga kaibigan, nais kong ipaabot sa inyo, nais ko pong i-challenge ko kayo, anumang bagay ang nangyari, hinaharap mo. Sabi ng Panginoon, sasamahan ka sa laban, no? Pagtatagumpayin ka. Sa lahat ng problema, sa lahat ng prayer mo, sasamahan ka ng Panginoon. Ipagkakaloob yan sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo, lahat ng mabubuting bagay na makakabuti sa iyo at sa iyong pamilya, yan ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. So kapag ang mga bagay na ating hinihingi ay hindi dumadating sa atin, siguro hindi yan ang mga bagay na nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ngayon kapatid, I challenge you to manage your mind, to manage your thought, feed your mind with the Word of God, feed your minds with prayer, listen to the preacher, listen to your pastor, listen to the Word of God, listen to the Bible, audio Bible, read the Bible, listen to the worship, to the music. Basta feed lang natin ang magagandang bagay ang ating utak. At iwasan natin ang mga bagay ng mga negatibo. Huwag na nating dyan agad sa mga ating entry point sa ating mata at sa ating tainga, dyan agad iharang na natin. Kaya mga kapatid ko, magpalakas lang tayo ngayon. Sama-sama nating harapin, sama-sama tayong manalangin na ating pong mapagtagumpayan ang problema na dumarating sa atin ngayon. Hindi man tayo nakikita, hindi ko man kayo nadadalaw because of the restrictions of our government, but tayo po ay kasakasama ngayon sa Espiritu, and I pray na tayo po ay malakas, maganda ang ating isip at masaya tayo ngayon. Kaya kapatid, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, in the name of Jesus, sa mga kapatid ko po na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, ikaw po ang umabot sa kanila. And I pray right now na ikaw po, Panginoon, ang magbago ng aming iniisip kung ano man ang hindi magandang bagay na aming iniisip. I pray, Lord, na ikaw po ang magbigay ng kataruhan, Panginoon. Kunin mo po ang mga negatibong bagay na gawa ng aming mga kaaway, Panginoon. Gusto namin at nais naming pagkatiwalaan ka ng aming buhay, ng aming lakas, ng aming kinabukasan. Hiling ko po ang iyong banal na Espiritu ang manguna right now in the name of Jesus. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon, receive the blessings of the Lord. Receive the anointing of the Lord. Receive the healing of the Lord right now in the name of Jesus. Hallelujah. And receive the fresh revelation. Ang ating iniisip, clear it. Clear it. Ating pong ipaklaro ang ating iniisip. Lahat po ng mga hindi magandang bagay, yung mga nagdadalawang isip ka, nagdadalawang bagay, isip ka kung ano ba ang gagawin mo, kung sino ang susundin mo. Ngayon, as the guidance of the Lord and the Holy Spirit. At huwag kang matakot sa kinabukasan dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya kaibigan, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa kanilang lahat. I bless them, protect their family, their wealth, Lord, their house, Panginoon, ang kanilang katawan, Panginoon, from the viruses, Lord. I pray even, Panginoon, sa mga kaibigan namin sa ibang bansa, Panginoon. I pray right now, Lord, to touch them, Lord. Sa ibang lugar, Panginoon, na nakaririnig ng mensaheng ito, I pray for blessings. Brothers and sisters, receive the blessings of the Lord right now in the name of the Father, of the Son,
and the Holy Spirit. Amen. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may napulot tayo at tayo po ay napalakas sa salita ng Panginoon. Manage your mind and God will bless you. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye.